Ang ating makakapanayam ngayong umaga, si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. GM Torre, magandang umaga. Live po kayo sa Saksi sa Double B. Good morning po, GM. Good morning, sir. At good morning, ma'am. Good morning sa inyong mga tagapakinig. Maraming Salamat salamat sa po oras. sa pagbibigay sa amin ng oras, GM. Ito lang, meron lang kaming gustong pag-usapan ni Weng Yung nangyari dito sa operation ni Ginoong Gabriel Go recently na naging controversial kasi pansamantalan alis siya sa pwesto dahil dito. Ano po ba talaga ang tamang protocol? Kung halimbawa nasa operation na kagaya ni Ginoong Go para makipag-deal ka doon sa sinisita mo, GM? Well, part kasi ng intervention yun eh. Ang kanyang ginawa ay talagang kailangan sitahin. Siyempre, may nakita siyang violation. So, yun nga ang naging subject ng ating inquiry dahil may mga nagreklamo nga, dahil may na-video at pagkatapos may na-publish at meron ngayong nagre-reklamo. So, kasama sa inquiry natin yan. Pero ang nirereklamo yata dito ay yung pamamaraan ng pagsita at pagsasalita ni Ginoong Gabriel Go doon sa guro. Kailangan nating i-distinguish. Sa ngayon kasi ang nagre-reklamo is yung pagre-record eh. Yun ang lumalabas Isa pa yun. na unauthorized. Yun, di ba? Sabi, humiliation, nirecord, pagkatapos Inilabas yung video. ipinilabas pa. Kagabi may isang abogado na nag-pitch in na rin ng kanyang opinion regarding that matter. So yun nga ho, nire-review namin based sa standards ng agency ang interaction na yon between our personnel at saka anong taong kanyang sinisita. So that will come out lahat sa investigation pag nagkaroon na ng formal complaint itong person concerned. GM, itong ginagawa ni Ginoong Gabriel Go, matagal na, araw-araw, di ba, na ilalabas naman ho niya kung sa social media. Either dalawang purpose niyan, either for educational purposes or para lang ho mapaalala ang lahat na may nagbabantay pag kayo po ilalabag sa anumang batas trapiko. Which is, sa tingin ng marami, talagang tama lang din naman. Sa inyo bang palagay, aabot ba ho tayo, hahantong ba ho na ipatitigil na ang ganitong paghuhuli na binivideo pa? Alam niyo ho, ang posisyon talaga ng MMDA dyan, ang recording during enforcement operations, hindi yan prohibited per se. In fact, ang MMDA nga ay nag-procure pa ng mga body-worn cameras para sa proteksyon at documentation both ng publiko at saka ng enforcer. Opo. Kasi ang camera, hindi yan. It's not merely a weapon against violator. It is also a witness against an abusive enforcer. Kasi ito nga, nakikita natin, may nagreklamo kay Mr. Go because of the recording itself. No? Kaya gusto natin ang recording. Sa totoo lang. Yeah. Ayaw natin ang he said, she said. Kasi your word against my word, mas maganda yung your word against the record of the video camera. Diba? We want an objective record of what actually happened. Kaya ang camera protects the right of the citizen from an enforcer and at the same time protects the enforcer also from false accusations. Now, kung ano ang totoo rito, malalaman natin sa formal investigation. Okay. Maganda po yun na merong body-worn camera na na-procure na bili ang MMDA para sa ganitong purpose. Pero linawin ko lang, itong nangyari sa insidenteng ito, kaninong camera ang kumuha nito? MMDA, kay Gabriel Go o dun sa vlogger? Kasi ang lumalabas ng mga video ay merong parang watermark na nakalagay ay Gabriel Go or Gabgo? Kay Gabriel Go yun. Kanya yun. Kanyang ginagamit yun. Kasi kung authorized naman yun, kung walang body camera kasi na available, 100 lang ang amin na procure at in the process pa ang procurement ng panibagong mga body cameras, may tinatawag tayong ARD, Alternative Recording Devices. At ito yung kung ano man ang gusto mo, meron kang GoPro dyan, meron kang cellphone dyan, kung ano man ang ginagamit mo, pwede mo magamit yan as alternative recording device. Authorized po ito. Malinaw yun, Yusek. Come again? Authorized po itong video na ito sa insidente na kinasangkutan ni Ginoong Gabriel Go. Authorized ng MMDA itong video na ito. Oo. Linawin natin, authorized ang pagbivideo. Pero ito, ang custody, access, editing, and publication of recordings must also be governed by the clear rules. And sa ating situation ngayon, kung unclear ang rules, ang part ng trabaho ng MMDA ngayon is to clarify them and to actually
i-compare ang ginawa niya sa Mhm. existing or standing rules and regulations ng Alright. MMDA. Eto lang, Yusek, halimbawa, ang kuha ng video ay sa crew or sa sariling GoPro ni Ginoong Gabriel Go. Kanino napupunta automatically yung kuha na ito? Napupunta ba ito sa archive ng MMDA for future purposes kapag kinailangan? Or it goes to his own archive? Sa ngayon ho kasi, ang kanyang ginagawa is personal blog, na for so long ay natotolerate ng MMDA kasi we admit it na nakakatulong sa pagpapa-educate ng ating mga kababayan. Kasi marami na siyang nahuli dyan eh. Yeah. Hindi lang Opo. naman yung teacher ang hinuli niya. May nahuling politiko dyan, may nahuling pulis dyan. Pag mali naman siya, nag-apologize naman siya. Mhm. So, gano'n nga talagang may risk din talaga sa pinagagawa niya at he's taking responsibility Yes. on it. Now, Yusek, sa ngayon, ang nakikita namin dyan is until this point, nakakatulong sa pag-educate ng publiko sa kung ano ang ginagawa ng MMDA at kung ano rin ang mga batas na dapat sundin, ano ang mangyayari sa iyo pag hindi mo sinunod ng batas at anong klaseng intervention ang ma-expect mo sa MMDA pag may specific violation. okay, Yusek, okay yung pagkuha niya ng video. Pero paano po kung ina-upload niya sa sarili niyang halimbawa YouTube channel? Is that Yun nga. authorized also? Yun na ang sinasabi ko na kasi naman hindi naman lahat ng ating mga empleyado ay magiging authorized na mag-upload ng kanilang mga operations dito sa ating social media platform kasi may specific din naman na purpose ng social media, official social media platform nitong MMDA. So, ganoon din sa mga law enforcement operations natin, may mga force multiplier tayo. So, sa purpose natin to educate the public, mas i-welcome actually namin na may mga parang force multiplier natin, mga other bloggers na supportive sa ating kagustuhan na i-educate ang public. Kaya may mga blog na nagtuturo na ganito ang pati si James Deacon, for example, isa rin yan sa mga advocate although hindi siya empleyado ng MMDA. Exactly, Hindi pa Yusek. na distinction So, doon. yun po ang gusto kong malaman na distinction. So, kung halimbawa, ina-upload ni Gabriel Go yung sarili niyang kuha sa operation authorized by MMDA, which is official, pwede niya ba at allow siya na gamitin yung kuha niya sa official operation ng MMDA sa sarili niyang YouTube? And mind you, yun po ay namomonetize. At pag na-monetize yun, kita niya yun. Is that allowed? Yan ma'am, ang isa sa mga punto ngayon na talagang ibubusisiin natin sa formal inquiry natin. Kasi for so long, ito ay nangyari na hindi napapansin or hindi pinapansin, kaya may tacit tolerance kung tutuusin. At sa ngayon, dahil lumabas ang furor na ito, tingnan natin, i-establish natin or i-review natin kung ano ang benepisyo na nakukuha natin ng MMDA regarding that matter at ano ang mga risks na pinapasukan natin. That will be part of the investigation. Pero yung monetization, napupunta ba sa MMDA? It goes to his own account? Ang monetization, Yes. wala akong pakialam ng MMDA dyan sa kanilang mga kasi account. pagdating ho sa issue ng monetization, wala rin naman hong control kung sino ho ang uploader noon kasi those are the available na platforms para sa publiko na mapanood yan. Either YouTube, either Facebook, ano pa bang meron? Yung iba pa mga platforms, di ba? Wala na hong doon, wala ho tayong issue pagdating ho sa monetization. Yung nabanggit nyo nga, kahit mapunta yung kinikita dyan, doon ho sa uploader, okay lang ho sa MMDA yan. Well, sa ngayon, wala namang kasing control tayo dyan. Pero yun nga, i-review namin kasi kung tutuusin, those are operations sanctioned or under the auspices of an official MMDA mandate. So, ngayon, ang titingnan natin dyan kung yan ba ay makatarungan na i-upload sa isang private account at ang monetary proceeds ay mapupunta sa private account na yon in exchange for what? Na naka-educate ba sila sa publiko at ito ba ay something that the MMDA will tolerate? So, yan ang kasunod natin na kasama yan sa ating mga i-inquire moving forward. Kumusta ho ang sorry partner, ang status pala nitong si Ginoong Gabriel Go? Pakilinaw nga tawag ron suspended ba siya or hindi lang ho muna pinapalabas para gumawa ito ng mga panguhuli? Sa ngayon, hindi siya muna pinapasama sa kanyang team sa kanilang mga day-to-day operations para makapagbigay daan sa isang formal administrative investigation at siya rin ay mabigyan din ng pagkakataon na mag-prepare ng kanyang mga depensa dito sa usaping ito.
Ito ang pangalawang beses na po na pinatawa ng ganitong sanction si Ginoong Gabriel Go. Magiging light pa ba? Tapik sa wrist pa rin ang ibibigay ng MMDA kay Ginoong Gabriel Go? At tingnan natin moving forward, ma'am. Ayoko i-preclude ang magiging konklusyon ng investigasyon na ating gagawin dahil ongoing naman ang investigation na yan. Okay. Gusto ko lang pong bigyan diin yung punto na ito ay official na function ng MMDA ang kanyang ginagawa. So dapat ang video official din. Whether ang ginamit natin ay parang force multiplier, kung kulang kayo sa body camera, dapat ang recording official din, it goes to MMDA. Kasi official function ito. Plus at pangalawang punto ko po, allowed siya na magbitbit ng vlogger sa kanilang official operation ng MMDA? Alam nyo, yung mga ganyang mga usapin kasi, marami kasing pwedeng i-depensa dyan eh. Ang sasabihin naman kaagad dyan na ito naman ay depensa ko sa sarili ko dahil ako ay nagtatrabaho at pag ako naman ay inasunto, personal ko rin naman itong sasagutin. Mga gano'n ang magiging depensa niyan eh. So, kaya nga sinasabi ko na ito pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng mga parties involved dito. At ang unang pinaka-importante talaga rito sana is kung gustong lumabas, kung willing yung tao na ma-identify ang sarili niya. Kasi as of the moment, up to this time, mukhang unidentified pa siya officially. Although may nakita na ako na interview niya sa isang media outlet din. Opo. Ako last point ko na lang, Weng. Ano po ang panuntunan ng MDA pag sa paglalabas ng video na kuha sa inyong official operations? Pag mga private citizens, katulad po ni Teacher, halimbawa, allowed ba? Pinupost nyo talaga yung kabuuan, walang blurring ng kanilang mukha o katawan? Para bang binalandran nyo siya in public na violator ito? Pero may data privacy law. Kaya nga, yun nga ang tinitingnan natin. Yung NPC Circular 25-01, talagang yun talaga ang pinaka-controlling law ngayon dito sa usapin na ito. So sa ngayon, i-review natin kung ang mga ginawa ba ng ating personnel in accordance to that law or compliant to that law. Now, kung hindi, ang sanction ng law na yun, ipapataw din natin sa tamang forum. Okay, ang iniisip ko lang, pag yan mga ganyan, GM, pag binablur naman, enough na ho ba yun? Na at least, napoprotektahan naman ang identity ng taong nakukunan sa video na lumabag sa batas trapiko? Yung pag-blur kasi ng identity ay isa yan sa mga na-cite nung Circular 25-01 ng National Privacy Commission. So, pero kung yan ay sufficient sa case na ito, yun nga, kaya tayo precisely nag-iimbestiga para madetermina kung tama ba or hindi, or na-comply ba natin ang batas or na-comply ba ng ating personnel ang batas na ito, at kung may mga sanctions ba tayong dapat ipataw dahil meron ng violation na nakita natin dito. Alright, Jim, maraming salamat sa inyong oras ngayong umaga. Wag po kayong magsasawa sa amin dito sa DCWB. Thank you, sir. Thank you, GM. Yan po, maraming salamat din po. At para sa ating mga kababayan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. 136, hotline po yan ng MMDA.